Hello guys! Kitang-kita ang ating noo for today's video, but that's because sa last video ko napansin ko na sobrang nakaka-distract pala yung bangs ko kasi ang gulo-gulo niya. But I was so into talking na hindi ko napansin na sobrang gulo na pala ng buhok ko. So for today's video, gagawin muna natin tong ganito kasi hindi siya masyado nakaka-distract kapag maaliwalas ang ating noo. So yeah, for today's video, we'll be talking about banks versus pag-ibig. Alin nga ba ang dapat mong piliin? Let's go! Okay, game. Simulan natin sa interest rate. Part 1. Interest rates. Unahin natin syempre dapat ang interest rates kasi yan naman talaga ang unang tinitignan ng lahat ng tao. Usually, ganito ang makikita mong rates. Nakuha ko itong interest na to based sa Pag-ibig website. And as you can see here, 1-year fixing is around 5.75%, 3 years fixed is around 6.25%, 5-year naman is around 6.5%, 10-year is around 7.1%. Mas mahabang term, like 15 to 20 years, nasa bandang 7.7 to 8.5% na. And hindi lang yon. May special program pa sila na affordable housing program na pwede pang umabot sa around 3% para sa mga low-income or socialized housing package. So, ang big picture kay Pag-ibig ay hindi siya pinakamababa sa market every year, pero very stable at predictable naman over the long term. So, kung naghahanap ka ng predictable and stable over the long term, maswak sa'yo ang Pag-ibig. Pero hindi pa tayo natatapos dyan. Let's look at the bank interest rates. Ngayon sa banks naman, most banks sa Pilipinas like BDO, BPI, Metrobank, etc. usually nasa around 6% to 8% ang home loan rates. Depende kung 1 year, 3 years, or 5 years fixed. Kapag pupunta ka sa bank, madalas ito ang pitch nila sa'yo. Sir, ma'am, ito po, promo rate for the first 1 to 3 years. So, minsan makakakita ka ng, let's say, mas mababa ng konti kaysa kay Pag-ibig. Sa simula, especially sa 1 to 3 year fixing. Pero ito ang catch. After ng fixing period mo, magre-reprice na yan. Ibig sabihin, pwedeng tumaas ang interest rates mo, depende sa market at sa galaw ng Bangko Sentral. So para simple, Pag-ibig, hindi laging pinakamura sa uning tingin, pero mas predictable long term. Banks naman, pwedeng mas mura sa first 3 to 5 years, pero may risk na tumaas after. So, kung gusto mo ng peace of mind, mas panalo usually si Pag-ibig. Kung okay ka naman sa risks na bahala na sa interest rates after 5 years, pwede sa'yo ang bank side. Part 2. Loan term and monthly amortization. Next, pag-usapan naman natin ang loan term. Kasi dito talaga naglalaro kung gaano kagaan or kabigat ang monthly mo. Let's look at Pag-ibig first. Pag-ibig allows up to 30 years na term. Basta pasok pa sa age limit nila, mas mahaba ang term, mas mababa ang monthly, pero mas mahaba mo rin siyang babayaran. Sa banks naman, usually hanggang 20 years lang. May ibang bank na nagsasabi na up to 20 years, pero in reality, madalas 10 to 15 years lang ang ina-approve nila. Depende sa age mo at income mo. So, kung ang goal mo ay gusto ko munang magaan ang monthly para nakakahinga ako every buwan, malaki ang advantage ni Pag-ibig. Dahil pwede mo talagang i-stretch up to 30 years. Pero kung okay naman sa iyo ang mas mataas na monthly in exchange for mas mabilis matapos ang loan, pwede sa iyo si bank loan. Part 3. Approval and documents.
Ito naman, very important. Saan ka nga ba mas mataas ang chance na ma-approve? Sa Pag-ibig, design talaga sila for ordinary workers. OFWs, freelancers, self-employed, mas flexible sila pagdating sa proof of income. Pwede kang gumamit ng payslips, remittance records, income declaration, minsan bank statements, depende sa case. Ang downside nga lang ng Pag-ibig ay mas mabagal yung process nila. I-expect mo na mga 4 to 6 weeks or more minsan, lalo na kung kulang pa ang iyong requirements or kung minsan may follow-up pa. Sa banks naman, plus point sila sa bilis at organization. Kung kumpleto ang documents mo like ITR, COE with salary, payslips, bank statements, minsan 1 to 3 weeks lang may approval ka na. Pero ang kapalit, mas strict sila. Kung may problema ka sa credit card history mo or hindi consistent ang ITR mo o laging pa bago-bago ang income mo, mas mataas ang chance na ma-deny. So, simple rule of thumb, kung stable ang sweldo mo at very clean ang documents mo, pwede kang lumaban sa bank loan. Kung medyo magulo naman ang papers mo or freelancer ka or OFW or commission-based ang work mo, mas forgiving usually si Pag-ibig. Part 4, ang loanable amount and type of property. Next question. Kung malaki ang property na gusto ko, kaya ba ni Pag-ibig yan or bank na ako dapat? Sa Pag-ibig, ang maximum loanable amount mo for regular housing loan ay hanggang 6 million lang. Subject pa rin ito sa appraised value at capacity to pay. So, kung ang titignan mong property ay nasa, let's say 3 million to 5 million, pasok na pasok yan sa territory ni Pag-ibig. Pero again, kung first-time home buyer ka at nasa below 6 million lang ang property mo, Pag-ibig is already a very solid option. Part number 5, fees, speed, and overall experience. Ngayon, pagdating naman sa experience as a borrower, sa Pag-ibig, mas mababa usually ang appraisal at processing fees niya. Pero, mas matagal ang proseso at minsan medyo government office feel talaga. Maraming pila, maraming forms, maraming waiting. Sa banks naman, mas mataas ang appraisal at some charges. Pero, mas mabilis ang turnaround, usually mas maayos ang communication, at may mortgage officer ka pa na minsan pwedeng tawagan directly. So, kung ang priority mo ay gusto ko ng mura kahit slower, mas bagay si Pag-ibig. Pero, kung priority mo naman ay gusto kong mas mabilis at less hassle, okay lang kung medyo mas mataas ang fees. Mas bagay si bank loan. Part number 6, risk level and surprises. Ito yung madalas hindi na-explain ng maayos. Risk level. Sa Pag-ibig, mas mababa generally ang risk in terms of biglang pagtaas ng monthly. Bakit? Kasi kapag pinili mo yung fixed pricing period mo like 3 years, 5 years, 10 years, alam mo na kung magkano yung interest within that period. Yes, pwede pa rin magbago after i-reprice, pero in practice, medyo mas gentle at mas stable yung galaw kumpara sa commercial na bank loans. Sa banks naman, dito pumapasok yung medium to high risk side. For example, first 3 years mo, sabihin natin na nasa 6% ka. Pero kapag nag-reprice sila after 3 years at tumaas ang market rates, pwedeng maging 7.5 to 8% yan. Ang ibig sabihin nun, pwedeng tumaas ang monthly amortization mo ng ilang libo, depende sa laki ng loan. Okay lang ito kung malaki ang sahod mo, may savings ka, at comfortable ka sa changes. Pero, kung sakto lang ang budget mo at yung extra 2,000 to 5,000 per month is already a big thing for you, mas safe talaga si Pag-ibig sa long term. So, sagutin natin yung tanong, alin nga ba ang pipiliin ko? Pag-ibig or bank loan? Piliin mo si Pag-ibig kung first time mo to, first home mo to,
Gusto mo ng stable at predictable na monthly? Mas gusto mo long-term up to 30 years? Medyo tight ang budget mo? Hindi perfect ang documents mo or kung OFW ka, freelancer, or commission-based? And lastly, ayaw mo ng surprise na biglang tataas ang interest. Piliin mo naman si bank loan kung gusto mo ng mas mababang rate sa first 1 to 5 years, malaki at stable ang sahod mo, complete ang ITR, payslip, COE, pati na rin yung bank statements mo, property mo is above 6 million or premium project, gusto mo ng mas mabilis at mas convenient na process, at okay lang sa'yo ang risk na tataas ang interest kapag nag-reprice. In summary guys, walang one size fits all. Ang tanong talaga is, ano nga ba ang bagay sa current income at lifestyle ko?